Luzon, Visayas at Mindanao, inyo pong natutunghayan ang live satellite image mula sa weather website na Windy. Halos hindi na makita ang sirkulasyon ng Bagyong Luis sa bandang norte. Pero makikita na balot ng kaulapan ang halos buong Luzon. Agaw pansin naman ang isa pang malaking bagyo sa karagatan. Ito ang bagyong may international name na Dolphin na maaaring magsimulang makaapekto sa bansa sa kalagitnaan ng linggong ito. Bahagya nang humina ang Bagyong Luis habang papalapit sa kalupaan ng Isabela. Hindi pa rin inaaalis ng pag-asa ang posibilidad na maglandfall ito mamaya. Para sa update, magkakasama natin si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang tanghali sa iyo, Miss Grace. Magandang tanghali din po, Ms. Cheryl, at sa ating po mga taga-subaybay. Unahin ko muna itong Bagyong Luis. Ano ang update? So ito pong si Bagyong Luis ngayon, slightly humina nga po ito, pero binabaybay pa rin ito yung karagatan. Huling namataan sa line 165 kilometers east ng Etxague, Isabela. So expect po natin ngayon medyo pahilaga po yung pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. And nakita po natin sa mga susunod na oras is posibleng or generally northwestward pa rin po yung pagkilos nito. Maaring maglandfall or lumapit sa area ng northern and central Luzon tonight or tomorrow po ng early morning. Maaring maglandfall or lumapit lang sa northern o central Luzon. Inaasahan pa ba itong, kasi humina na, so pahina na yan ng tuloy-tuloy o hindi pa rin natin masabi kung tuluyan itong malulusaw or lalakas pa? Sa nakita naman po natin, weakening po talaga yung magiging trend na niya. So ngayon hanggang bukas, hanggang Wednesday ng umaga, posibleng ma-maintain niya po yung kanyang tropical depression category. But by Wednesday din po is mas magda-downgrade pa po ito or malulusaw na into a low pressure area. So generally, weakening na po talaga yung nakikita nating trend nito ni Bagyong Luis. At kahit na humihina na, Grace, itong Bagyong Luis, ay ano pa rin at saang mga probinsya ang direktong epekto nito? Yes po, bagabat tropical depression siya and weakening na din po yung trend niya. Yung mga pag-ulan na dala niya, makaka-apekto pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon ngayon hanggang bukas. So, for now po, ina-expect pa rin natin, meron pa rin tayong mga hanggang sa malalakas po na mga pag-ulan. Posible po yung more than 200 millimeters of rainfall for the area of Pangasinan, 100 to 200 naman sa La Union, Tarlac, Zambales, and Bataan, while 50 to 100 for the area of Ilocos Sur, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Isabela, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Hanggang bukas po itong mga pag-ulan na ina-expect po natin. Pero walang nakataas na tropical cyclone wind signal? In terms naman po sa hangin, meron din po tayo nakataas na wind signal. So, wind signal number 1 po natin, nakataas sa central and eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino sa eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga at Mountain Province, maging sa eastern portion po ng Ifugao, and also sa northern portion ng Aurora. So, yung mga areas po na yan, yung makakaranas nung bugso ng malakas po na hangin na dala ni Bagyong Luis. Siguro, bago natin iwan itong Bagyong Luis, again, paalala sa ating mga kapatid, pagdating lalo na sa lakas ng ulan, kailangan maging handa again ang halos buong Luzon na, tama ba? Yes po, halos buong Luzon po yung affected ng mga pag-ulan na dala ni Bagyong Luis, except na lang po sa southern portion ng Bicol and also yung area ng Palawan. So itong ulan na dulot ng Bagyong Luis ay dahil ba sa Bagyong Luis mismo o may epekto sa pag-enhance ng hanging habagat? Yung mga pag-ulan po natin ngayon is dahil po mismo kay Bagyong Luis. So, hindi niya po ganun na-enhance for now yung habagat. Though, slightly natitrigger niya po yung flow ng habagat po natin. Pero dito po sa area ng Visayas. And sa ngayon po, hindi pa po ito ganun kalakas. Kailan magdudulot ng mga pag-ulan ng Bagyong Luis sa bansa? So, I expect po natin hanggang bukas meron pa rin po tayong mga pag-ulan na dala po directly ni Bagyong Luis for most area pa rin po ng Luzon. Sa malaking bahagi pa din po ng Luzon.
Bago ba lumabas ito ng PAR, matutunaw na or mananatiling bagyo at kailan inaasahan itong lalabas ng PAR? Sa ngayon po nakikita natin or likely na si Luis ay hindi po siya lalabas na ng area of responsibility as a bagyo. So habang nasa loob po siya ng PAR, by Wednesday is malulusaw na po ito into a low pressure area. And then yung circulation niya is sasama na po dito sa may circulation nung minomonitor po natin sa labas, si Typhoon Dolphin. Okay, puntahan ko naman itong may international name na bagyong Dolphin. Kailan ito inaasahan at nakikita nga ba na papasok ito sa loob ng PAR? Sa ngayon po, ina-expect natin itong si Bagyong Dolphin. Nasa labas po siya ng ating area of responsibility. Generally, northwestward yung pagkilos po niya. Hindi po natin niro-rule out yung possibility na pumasok siya sa loob ng PAR. Pwede pong between Wednesday and Thursday nito. Though meron din po tayong other scenario na maaari po siyang mag-pass close lang or lumapit lang dito sa may northeastern boundary ng PAR po natin. So either po pumasok siya ng PAR at sumilip lang po siya or lumapit lang po siya dito sa may northeastern boundary po ng PAR natin. Likely po ito between Wednesday and Thursday. At pag pumasok na siya ng PAR, ano ang pangalan, magiging pangalan? Ang susunod po na pangalan natin is Maymay. Si Maymay. Okay, yung dalawang senaryo na sinabi mo, yun lang ang nakikita natin. So hindi natin siya nakikitang lalapit sa kalupaan or direktang magkakaroon ng epekto sa ating magiging panahon ngayong linggo? Yes po, tama, Ms. Cheryl. Hindi po natin siya nakikita magkakaroon ng direct effect. Though ito pong si Typhoon na may international name na Dolphin, siya po yung nakita natin na mag-e-enhance ng habagat natin. Which is after nito ni Bagyong Luis, habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan for most of the country pa rin po. Lalo na dito sa area ng Luzon. Okay. Alright, thank you for the update. Siguro panghuli, paalala muli sa ating mga kapatid sa magiging panahon natin the entire week, Grace. Yes po, for today and tomorrow, expect po natin may mga pag-ulan pa rin po tayo dala ni Luis for most areas of Luzon, and also may mga bugso pa rin po ng mga malalakas na hangin dito sa may silangan din ng northern and central Luzon. And yung for the rest of the week naman, mostly Wednesday onwards, maulan pa rin po yung panahon natin due to habagat naman. So generally, tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan ngayong buong linggo and possible hanggang sa susunod na linggo pa po. So pag-iingat po para sa ating mga kabayan, pagiging alerto dahil magiging medyo may mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda.